Yung mga kabusing, isang magandang comeback fight nga po ang pinakita ni Mel Fajardo sa latest fight nito kahapon sa Elorde. Matapos ang dalawang makasunod na talo nito, ay kahapon lamang ay napalaban nito sa Elorde Sports Complex kung saan nakalaban nga po nito ang kapwa Pinoy na si Miller Alapormina. Sa muli nga po, ay muling pinamalas itong si Mel Fajardo ang kanyang lakas dahil sa loob ng round 1 ay tinapos nito si Alapormina. Isang matinding lip hook nga po ang tumama sa panga nito dahilan para umalog ang utak ni Kabayan. At sa naging paluap nga po nitong si Fajardo ay nakatama naman ito ng malinis sa katawan dahilan para matapos ang laban sa loob lamang ng 22 segundo sa round 1. Hindi lamang ito ang unang beses na ginawa ni Mel Fajardo sapagkat noong napadayo ito sa Thailand ay ganitong suntok rin ang tumapos sa kalaban nitong Thai fighter. Pero grabe yun dahil sa loob lamang ng 10 segundo sa round 1. Dahil dito ay umabanti na ang ring record nitong si Fajardo na 12 wins, 3 losses and 11 knockout. In a bantamweight. That is very quick. A body shot that seems to have hurt Miller Alapormina right there. Again, a savage knockout. Mel Fajardo makes a... Samantala naman sa main event, ay muli nga po nagbabalik itong si Rixto na taga Hong Kong kontra sa ating kababayan na si Virgilio Silvano. Huling laban nga po nitong si Rixto ay taong 2017 pa lang, pero gumawa naman ito ng impresibong laban kontra Silvano na kung saan tinalo nga po nito ang ating pambato sa loob ng round 5 sa pamamagitan ng body shot. Talagang sapol si Kabayan dahilan para hindi na ito nakatayo sa 10 bilang ng third man of the ring. Dahil dito ay umabanti na ang ring record nitong dayong taga Hong Kong na 22 wins and 14 knockout na natili pa rin undefeated. Bagamat matagal nang hindi napalaban pero matindi pa rin ang kamao at accuracy. Super flyweight din. For sure, So, his record yeah. says it all. Hong Kong superstar making his comeback today against Virgilio. And it's his opponent. Look at that, he's crouching. He's trying to cover his head and body all in that guard. You can't even last one round inside the ring if you didn't Of train. course. So what a careless comment. Of course, Silva. It's all privilege for me. Wow! A long uppercut landed right in the middle of the abdomen of Virgilio Silvano. The corner is trying to wave it off. Samantala naman Canelo Alvarez, kinuha nga po nito ang former unified champion sa welterweight na si Jaron Butch Inez para sa paghahanda nito kontra Terence Crawford. Mayroon ding paparating na laban itong si Butch Inez ngayong October 11 para sa WBE Final Eliminator. Sa tingin nyo mga kabusing, bakit kinuha ni Canelo itong si Butch Inez? Marami nga po nagsasabi na makahawig ang galawan itong si Crawford at Butch Inez. Bagamat isang southpaw itong si Crawford at isang orthodox naman itong si Inez. Pero pareho nga po silang dalawa na kaya mag-switch hitter. Kaya siguro kinuha nitong si Canelo, itong si Butch Inez. Malaking tulong ito kay Canelo para makagawa ng game plan kontra Crawford. May kumakalat nga po na litrato ni Canelo at Jaron Butch Inez kung saan napansin ng karamihan na nagkaroon ng pamamaga sa kaliwang bahagi ng pisngi itong si Canelo. Tanong sa mga nakapansin, dahilan kaya ito sa naging sparring ng dalawa? Kung nagawa man ito ni Inez kay Canelo, ay posible rin itong magawa ni Terence Crawford. Samantala naman mga kabusing, bigating laban sa Super Bantam, Murodjon Akhmadalib ay nakarating na nga po ito sa Japan para doon ay ipagpatuloy ang kanyang training sa malaking laban nito kontra the monster na Uya Inoue. Mataas pa ang maging paghahanda at training ni Murodjon Akhmadalib sa Japan sapagkat ngayong September 14 pa ang kanilang nalalapit na laban. Maganda ito para maka-adapt itong si Murodjon Akhmadalib sa klima ng Japan. Sa tingin niyo mga kabusing, isang mahirap na laban ba ito ni Naoya Inoue itong si Murodjon Akhmadalib? Hindi rin basta-bastang boksingero itong taga-Uzbekistan. Dahil nga po bago nito pinasok ang pro career, ay naging silver medalist ito sa 2015 World Championship at bronze medalist sa 2016 Summer Olympics na lumalaban nga po ito sa Bantamweight Division, kung saan si Marlon Tapales lamang ang nakatalo nito. Bagamat natalo man ni Naoya Inoue si Tapales, ay hindi ito dahilan para sabihin natin na easy fight lamang ni Inoue itong si Akhmadalib. Kaya abang-abang na lang tayo mga kabusing sa paparating na laban nila.